Papa, tingnan mo test ko. Ang taas ng score ko. Oh, anong mataas dito, Chanel? May mali kang 3. Papa, 3 lang yan. Ako pa rin naman highest. Ikaw pa rin, highest. Gusto mo maging proud ako? Di ba anong sabi ko sa'yo? Sabi ko, itong mga ganitong klaseng test, dapat perfect ka. Bakit hindi mo na perfect? Ha? Nalito kasi ako, Papa, doon sa last part eh. Anong nalito, Chanel? Anong nalito? Anong sabi ko sa'yo? Ha? Di ba dapat perfect score? Anong ginawa mo? Nagbulakbul ka na naman? Hindi, Papa. Nag-review naman po ako kagabi, di ba? Ikaw nga highest sa room nyo, pero may 3 mali ka. Gusto ko, perfect. Paano pag nawala ka sa honor? Ha? Pag nawala ka sa honor, mawawalan ako ng discount sa tuition mo. Pag pumunta ka ng college, ha? Dadali mo yung ganitong score? Papa, gagalingan ko na lang po sa susunod. Anong gagalingan, Chanel? Paulit-ulit tayo eh. Nung nakaraan, yung English mo yata yon, Filipino, hindi rin perfect. May 3, may 2 mali ka. Papa, never ka naman na naging proud sa akin eh. 3 mali lang naman yun. Buwisit ka pala talagang bata ka eh. Kailanman, hindi ako magiging proud sa'yo. Lagi kang may ganyan. Ayoko nang hindi perfect. Yan ang alam may itutulong mo sa akin eh. Ha? Kasi, simula nung kinuha kita sa nanay mo, nagkanda leche-leche na yung buhay ko. Lahat nagkanda malas-malas na dahil sa'yo. Tapos yan yung bibigay mo sa aking grado, ha? Ngayon, pag pinagpatuloy mo yung ganyang grades mo, tapos hindi ka natanggap dun sa college na school na gusto ko para sa'yo, malilinti kang ka sa akin. Papa naman, nakaka-pressure na nga po ng mga test eh. Nalilito na po ako sa sobrang pressure ko kasi gusto ko laging perfect. Nape-pressure ka. Paano kita pagkakakitaan pag nakagraduate ka ng college kung hindi ka mapupunta dun sa school na gusto ko para sa'yo? Tsaka huwag mo akong sasagot-sagutin, Chanel, ha? Ang gusto ko lang lagi, perfect yung score mo. Perfect! Renz, ano ba? Nasasaktan naman yung bata sa ginagawa mo. Saka pa. Kaya lumalaki yung ulo niyan eh. Nagmamana sa katangahan mo. Ano ba yung kinakagalit mo para saktan mo yung bata ng ganyan? Ano ba yung laging pinakagalit sa batang yan? Binigyan ako ng grades, hindi perfect. May maling 3. Yun naman pala eh, hindi naman dahilan yung para saktan mo siya ng ganyan. Anak mo to, ano ka ba? Sa ating dalawa, dapat ikaw ang mas nagmamahal. Alam mo, Kat, hindi ko alam kung bakit pa kita pinatulan eh. Kinuha ko yan kay Eden kasi akala ko mapapakinabangan ko. Girlfriend kita para maging stepdaughter yan, tapos ganyan, kukonsintihin mo? Hindi ka susunod sa gusto ko? Baka gusto mo pagbuhulin ko kayong dalawa. Hindi naman sa ganun. Mali kasi nasaktan mo siya eh. Mali na lagi ko kayong kasama dito sa bahay. Kasi mga palamunin na kayo eh. Lalo ka na, Chanel. Lakas mo kumain. Tapos ikaw, binibigyan mo yung mga kamag-anak mo, di ba? Doong kapitbahay. Naratira mo ng ulam. Alam mo, sawang-sawa na ako eh. Tsaka, sana hindi na lang kita naging anak. Kaya kayong dalawa, lumayas kayo. Lumayas kayo dito sa bahay. Saan mo naman kami patitirahin? Wala naman kami alam na pwedeng pundahan eh. Hindi ko na problema yon. Dahil lagi mo naman pinagtatanggol yung batang yan, na buwisit na yan. O yan, magsama kayo. Ikaw, umalis ka na, wala ka ng tatay, ha? Papa, hindi ka ba naaawa sa akin? Kitawa mo nga ako, Chanel. Sana naisip mo yan nung bibigyan mo ako ng ganyang grades. Ang kailangan ko perfect score. Kaya kayong dalawa, lumayas kayo sa harap ko. Lumayas kayo doon. Layas! Kat, anong pakay niyo? Bakit bigla naman yung pagpunta niyo dito sa bahay? Pasensya ka na pinsan na. Alam mo naman yung ugali ni Renz. Pinalayas kami. Ano ba? Anong pinalayas eh? Anong iniisip ng asawa mo? Yun na nga. Etong anak niya kasi, alam mo naman yun kung gaano kainit ng ulo niya lagi dito sa batang to. Hindi daw naka-perfect sa exam, kaya napag-initan niya. Tapos nung pinagtanggol ko naman, kasi nga sinasaktan niya, pinalayas ako. Kaya sinama ko na rin tong batang to. Naku. Sama naman ng ugali ng asawa mo niyan. Sige, dito na lang muna kayo tumuloy. Pero, ano bang pinagkakabalahan mo? Anong pinagkakakitaan mo? Yun na nga din, sumasakit yung ulo ko kung paano ko itatawid yung pang-araw-araw namin eh. Wala nga kaming makain eh. Buti na nga na naisip ko na pumunta sa'yo dito eh. Naku. Sige, dito na lang muna kayo habang wala pa kayong nahanap na pwedeng tirhan. Pero, may alam akong company, naghahanap sila ng admin. Kung gusto mo namang mag-apply, bigyan mo ako ng resume. Ako yung magfo-forward doon para panigurado makapasok ka.
Eh, ganun ba? Eh, paano tong batang to? Pwede ba na dito muna siya magstay habang nag-a-apply ako? Oo naman. Naku, walang problema sa akin yan. Dito lang kayo muna sa bahay. Walang problema. Chanel, okay ka lang ba dito sa bahay? Opo. Medyo masikip to, pero komportable kayo dito. Okay lang po, tita. Sige. Ganun ba? Maraming salamat na. Alam mo, babawi ako sa'yo kapag naka-ase-asenso Nako, ako. huwag mo munang isipin yun. Tumuloy na muna kayo. Kumain muna tayo. Tara. Tara. Oh, Chanel, ano Tita. ginagawa mo dito sa labas? Tita, naglalako po ako eh. Eh, ba't ka naman naglalako? Siyempre, tita, gusto ko din naman makatulong sa'yo. Ano ka ba? Kaya nga ako naghahanap ng trabaho kasi para matulungan kita. Obligasyon ko yun, hindi mo obligasyon na tumulong. Tita, alam ko yun, pero siyempre gusto ko pa rin naman tumulong sa'yo. Ano ka ba naman bata ka? Ang tigas talaga ng ulo mo. Alam mo, tara na, umuwi na tayo. Alam mo, tita, nahihiya na din naman kasi ako sa'yo. Di mo naman ako kadugo eh. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mahiya. Parang anak na rin ng turing ko sa'yo eh. Alangan naman pagtrabahuhin kita. Ayoko ng ganyan. Oh, ano yan? Nagtitinda ka? O paano ka ngayon makaka-perfect score niyan? Sa bagay, wala na rin naman ako aasahan sa'yo. Tama yan. Ganyan rin naman yung magiging future mo, Chanel. Tama yan, magtinda ka ng mga ganyan. Ano yan? Tuyo? Galunggong? Wala talaga ikaw pinagkaiba dito sa tiyahin mo, no? Parehas kayong walang utak. Oh, ano ikaw? Ang tinuturo mo diyan? Magtinda? Ganyan? Ano Ganyan ka- buhay? Ano ka pa naman, Renz? Unang-una, hindi ko yung tinuruan na magtinda. Tsaka pangalawa, anak mo yung pinagsasalitaan mo. Pwede ba? Isipin mo naman yung mararamdaman ng anak mo bago ka magsalita ng kung ano-ano. Hoy, Kat. Wala na akong pakialam sa mararamdaman niya ni Chanel sa lahat ng sasabihin ko sa kanya. Kasi, simula nang pinalayas ko kayo sa bahay, wala na akong anak. Yan, tingnan mo, nagtitinda na nga lang, oh. Kaya nga kinakahiya ko yan. Kailanman, hindi ako magiging proud sa'yo, Chanel. Kasi yung mga pinapakita mong grades, may mga mali, 3, 2. Kala mo, magaling ka na nun? Ang gusto ko, perfect. Yan, di mo mape-perfect yung buhay mo kung ganyan ka lang din. Oh, Pwede, nagsama ka pa dito. Dito ka makikinig sa tita mo. Wala na kayong mararating, Chanel. Lahat kayo, hanggang dyan na lang. alam mo, pwede ba tumigil ka na, Renz? Wala ka namang magandang sinasabi sa bata. Eh, pwede ba, kalalaki mong tao, ang dami mong sinasabi. Tsaka alam mo, okay lang yan. Kahit hindi ka maka-perfect, ang mahalaga, nag-aaral ka na mabuti. Ang mahalaga, hanggang dyan ka na lang. Oh, tapos makikinig ka pa dito sa tita mo, wala na mangyayari sa buhay mo, Chanel. Lahat sinayang mo nung nasa poder pa kita. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Wala kang mapapatunayan sa sarili mo. Wala na. Hanggang dyan na lang talaga yung buhay mo. Alam mo, magpakinggan yung sinasabi ng tatay mo. Hindi totoo yung lahat yun. Alam mo, tara na. Umuwi na tayo. Sige po. Wow, tita, ang laki naman dito. Dito ka magtatrabaho? Eh, kaya nga eh, mukha nga naliligaw tayo eh. Teka nga lang, tatanong ako saglit. Ay, ayun. Ay, magandang umaga po. Alam niyo po ba kung saan dito yung office ni Miss Eden Heruela? Ah, ako yun. Bakit? Ay, mag-a-apply po kasi sana ako. Eh, naligaw po kasi kami, kaya... Ah, oo. Yung office ko nasa second floor. Ay, ganun po ba? Ma'am, pasensya ka na po. Bukod sa naligaw na kami, eh, sinama ko na rin po tong batang to. Ah, anak mo ba? Ay, hindi po. Bali, anak po to nung dating kinakasama ko. Eh, sinama ko na po dito kasi walang mag-aalaga. Tsaka natatakot ako. Baka mamaya puntahan ng tatay niya. Saktan po ulit. Kasi yung tatay nito, hindi naman po sa sinisiraan ko. Eh, yun po kasi yung ugali nun. Gusto niya perfect yung bata lagi sa exam. Eh, nung hindi naman po naka-perfect, sinasaktan niyo po. Eh, kaya, pag-isipan ko na lang din po na isama nung pinalayas niya kami. Teka lang, sinasaktan niya tong batang to? Opo, naawa na nga po ko eh. Kahit nga hindi ko to totoong anak, awang-awa ko sa batang to. Kaya, Alam mo, sa nangyari sa'yo, sa mga experience nyo, naalala ko tuloy yung ex ko. Ganun din yung ginawa sa akin, pinalayas, dahil wala daw akong kwentang babae. Babalik lang daw ako kung mayaman ako, may napatunayan na sa kanya. Kinuha nga yung anak ko. Kasi wala akong kaya sa buhay. alam niyo po, Miss Eden, naku, ganyan na ganyan yung ex ko na si Renz. Ako, napakawalang iya. Sa pagkawalang iya, wala talagang katumbas yung kawalang iyaan. Teka lang, binanggit mo, Renz? Opo,
Yung tatay nitong batang to. Anong apelido ni Renz? Layog. Layog? Ibig sabihin, ikaw si Chanel? Opo, ba't niyo po ako kilala? Ako yung nanay mo. Ako yung dating asawa ng tatay mo, si Renz. Teka lang. So, ibig sabihin kayo yung dating pinalayas niya, yung unang asawa niya, yung nanay nga ng batang to. Oo, ako nga. Alam mo ba, simula nung pinalayas ako ni Renz, hindi ko na alam anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero, tinibayan ko yung loob ko, nilakasan ko yung loob ko na balang araw makukuha kita. Chanel? Chanel, ikaw nga yung anak ko. Ako, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Malaking utang na loob ko sa'yo. Totoo po ba? Kayo nanay ko? Oo naman. Alam mo, walang araw na hindi kita inisip. Lagi kong pinagdarasal sa Diyos na maayos ka. May nagpapalaki sa iyo ng maayos, hindi ka sinasaktan. Pero alam nyo, ngayon, na nahanap ko na yung anak ko, hindi ko nahahayaan makuha siya ulit ng tatay niya. Eh kahit ako din naman po, hindi naman po ang hinihiling ko na makita yung totoo niyang nanay, na hindi na po siya bumalik sa totoo niyang tatay. Alam mo, dahil dyan, malaki yung utang na loob ko sa iyo. Hindi mo na kailangan mag-apply dito. Tanggap ka na. Gagawin kita bilang executive secretary ko. Talaga po ba? Ma'am, maraming salamat po. Hindi ko na po hihindihan yung ino-offer niyo. Kailangan ko rin po kasi talaga ng trabaho eh. Alam mo, dahil sa ginawa ni Ren sa inyo, hindi na ako papayag na masaktan kayo ulit. Ganitong gawin nyo. Bumalik kayo sa inyo, kunin nyo lahat ng gamit nyo, at doon na kayo titira sa bahay ko. Eh, hindi ba po ba parang sobra-sobra naman yung tulong na binigay niyo sa akin? Nakakahiya naman po. Sa totoo niyan, kulang pa nga yun eh, sa pag-aruga mo sa anak ko. Sa pagtatanggol mo, sa pagpoprotekta mo. Kaya handa ako. Kahit magkaso ka pa sa asawa ko, wala akong pakialam. Eh, ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Kukunin ko lang po yung mga gamit, tapos isasabay ko na rin po yung mga gamit ni Chanel. Sige, dito mo tayo yung anak ko ha. Mag-ingat ka. Opo. Chanel! Chanel, lumabas ka dyan! Chanel! Kat! Ano? Bakit ka nandito? Eden, Oo, ako nga. yaman, ganda mo na. Totoo pala yung balita ngayon na kinuha mo tong anak natin. O, Chanel, may pera ka na. O, di ba? Mayaman na kayo ngayon. Di mo ba namin si Papa? Wala ka bang ibibigay man lang sa akin? Walang kapalit yung mga wala lang yung mga pinalamong ko sa'yo. Ibigay mo sa akin lahat ng pera na yun. May pera ka na ngayon, di ba? Paano ka mamimiss ng bata? Kung laging gusto mo yung nasusunod. Alam mo, napaka-feeling perfect mo eh. Gusto mo yung anak natin matulad sa'yo? Eh, ikaw nga eh. Sa lagay mong yan, hindi ka nga matino. Dami mong sinasabi. Ang kailangan ko lang pera. Oh, dinamay mo pa tong walang utak na ex ko. Oh, sa bagay, dalawa na kayong ex ko. Oh, kailangan ko ng pera ngayon. Tapos ikaw, Chanel, kausapin mo yung nanay mo, kailangan ko ng pera. Alam mo yung sinasabihan mong walang utak? Hindi yun totoo. Mabuti na nga siya eh. Kahit sabihin natin, sa tingin mo wala siyang utak, pero may malasakit siya, may puso siya, hindi katulad mo. Kahit anong sabihin mo, Eden, wala kang karapatan dyan kay Chanel kasi ako nag-alaga dyan ng bata. Halika na nga dito, Chanel. Umalis na tayo. Chanel, Tumigil ka nga! Anong walang karapatan? May karapatan ako kasi nanay ako ng bata. At yung sinasabi mo dati, na pwede akong bumalik kung mayaman ako at may mapapatunayan sa'yo. Kaya eto na ako, bumalik na ako para kunin ang anak ko. hindi, akin si Chanel. Ibigay mo sa Hindi akin yung nga. si Chanel. Yung pera akin na Chanel. Ibigay mo sa akin. Alam mo, kahit magkano yung hingin mo, hindi ko ibibigay sa'yo. Alam mo kung bakit? Tatay ka rin eh. Responsibilidad mo yun. At kung umapa ka pa ulit dito sa mapamahay ko, sisiguraduhin ko, makukulong ka. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Tama yung sinabi ni Eden. Umalis ka na, tsaka pwede ba huwag mo na kaming guluhin? Ano, Chanel? Hindi ka sasama sa akin? Sumama ka sa akin dito. Hindi ako sasama sa'yo, Papa. Kahit naman anong gawin ko, hindi ka magiging proud sa akin, di ba? Kaya mas mabuti pang dito na lang ako kay Mama. Umuwi ka na lang sa atin. Di ba narinig mo yung bata? Kahit yung bata ayaw sa'yo eh. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipakita dito yung mukha mo. Alis na!